Mapagpalang araw po sa lahat. Sa muli, ito ang inyong lingkod na si Maestro Alas. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa mutya ng kalikasan. Maraming mutya na paiba't ibang uri, gaya ng mga tinalakay nating na nakaraan. At ang aking ibabahagi ngayon ay isang uri ng mutya na tinataglay ng ating presidente sa ngayon. Siya ay nakitaan ko ng isang uri ng mutya na kanyang suot sa kanyang ibang mga larawan. Ito po ay ang mutya ng bayawak. Ano ba ang taglay nito? At paano ito nakakatulong sa nagtatangan? At paano ito makukuha? At ano ang kailangan gawin para makamtan ang mutya ng bayawak? Bago po tayo tumuloy sa muli, hiling ni Maestro Alas na kung kayo ay nalugod at nasiyahan sa aking mga binabahagi, mag-subscribe po kayo. Bahagi niyo ang aking video sa akin inyong mga kaibigan upang makinabang din sila. At bigyan niyo ako ng isang likes. Tutuloy na po tayo. Paano ba makamtan ang mutya ng bayawak? At paano ito gagawin upang ito ay iyong makamtan? Una po, bago po tayo umalis ng bahay, ay manalangin na po tayong mapagtawag ng mutya. Paano bang pagtawag ng mutya? Ang iba ay orasyon ang ginagamit, tulad ng mga naituro ko ng mga nakaraan, pagtawag ng mutya ng tuay-tuay, at pagkuha ng mutya ng pusa. Ngunit si Maestra Alas ay ang ginagamit ay ang laging paghiling kay Santo Magtatam ng buong puso na ito ay pagkaloob sa iyo. At para sa akin yan ang pinakamabisa, dahil sa hindi nakakaalam na si Santo Magtatam ay siya ang taga-ingat ng lahat ng mutya na nandito sa mundo. Kaya kung mananalangin ka sa kanya at nakita niya ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay maaring mapagbigyan. Paano ba makakuha ng mutya ng bayawak? Una po, manalangin po tayo bago tayo umalis. Tapos puso, bagay natin si Santo Magtatam na ito ay sa ating pagkaloob. Alayan natin siya ng ating mga orasyon sa pang-araw-araw. Kung ano man ang ating orasyon, ialay natin sa Kanya. At ang susunod ay pumunta po tayo sa lugar na alam natin na makakahuli tayo ng bayawak, tulad sa mga, minsan sa sementeryo meron po ito. Sa mga kagubatan na malapit sa katubigan, meron po yan. At ang iba naman ay gumagawa ng trap upang makahuli ng bayawak. Ginagamit nila ang manok na minsan ay binulok upang ang bayawak ay kanilang mahuli. At kung sakaling tayo ay makahuli na ng bayawak, ano ang gagawin para makamtan ang mutya nito? Una po ay pag nahuli natin siya, siya po ay ating talian upang hindi na siya makagalaw. At kukunin po natin ang kanyang kanang paa sa unahan, o maari din sa kaliwang bahagi ng kanyang likurang paa. Isa lang po ang ating kukunin at ang bayawak po ay ating papakawalan. Dahil ang bayawak na yan ay tutubuan uli ng panibagong paa. Ganyan po ang mga katangian ng mga reptilian. Sila po ay muling tinutubuan ng bahagi ng katawan pag ito ay naputulan. At pag nakuha na po natin ang bahagi ng kanyang paa sa kanan, sa harapan o ang likod na kaliwang parte, maging alang dyan po ang ating kunin ay yan po ay mga maiinam. Ngayon po ito po ay ating ipoproseso. Gasan po natin yan sa alcohol at maaari ding ibabad sa formalin. At pag ito ay naibabad sa formalin, ay ito po ay ating ibilad upang matuyo. At pag ito po ay tuyo na, ito po ay ating babalutin sa pulang tela. Ngunit ang iba, hindi na ito binabalot. Ito po ay ginagawa nilang mistulang medalyon, katulad ng isang presidenteng nabanggit ko. Ngunit mainam na ito ay hindi nakikita ng tao. Ito ay tali sa ating bewang na nakapaloob sa pulang telang supot upang ito ay hindi nakikita ng mga mata ng tao
upang tayo ay maiwasang masumpa. Ngayon po, pagtangan po natin yan, ito po ay nagbibigay ng kalakasan, longevity, haba ng buhay, at kalakasang pisikal, liksi at bilis, talas ng utak. Dahil yan po ang taglay ng mutya ng bayawak. Higit sa lahat, ito po ay may taglay na tagaliwas. Iiwas sa atin ang lahat ng tinatawag nating disgrasya, kamalasan, sakuna, at kasama na dyan po ang bala, kulam, barang, lahat po yan ay iiwas. At mo rin din po itong taglay na pangubol upang tayo ay hindi tablan. Ngunit kung nais po natin ang mga pangubol ay sadyang kailangan po nating mag-orasyon. Ang isa sa magandang pangubol ay laging dinadasal ni Maestra Las ay ang Komsatat Hitat Egosum. Ganyan po. Banggitin po natin yan ng 24 beses. At kasama na dyan ang butot, laman at balat. Ang iba ay alam lang ay buto. Ito po ay pangkalahatan. Hoctum, crestum, mubestum. Hoctum, crestum, mubestum. Banggitin po natin yan. At ang panipas naman ay sadyang taglay ng mutya ng bayawak, ang panipas. Kahit hindi na po tayo magbanggit dito, ang panipas ay kusang gagana. Dahil taglay niya po yan. Maging ang tagabulag ay kasama po dyan. Taglay po ng mutya ng bayawak po yan. At kung sakaling nais natin na tayo ay biglang mawala ng harap-harapan, banggitin po natin ang Isus et. Padyak natin ang ating kanang paa, umiko tayo pakanan, tayo po ay maglalaho na. Ganyan lang po. At higit sa lahat na upang tayo ay nagtatangan ito, upang ito ay ating mapangalagaan, bawal po yan ipasok sa mga sementeryo. Pasok sa simbahan. Minsan nagtataka kayo, bakit bawal sa simbahan ay tahanan niya ng Diyos? Hindi po lahat ng simbahan ay tahanan ng Diyos. Ang iba dyan ay tahanan mismo ni Lucifer. Tandaan po natin yan. At ang simbahan ay dinadalhan ng patay. Kaya ang mga mutya ay bawal din dyan. Sa hindi po nakakaalam, ang mutya po ay nagtatangan ng liwanag. At ang nandoon ng mga nilalang na hindi natin nakikita ng ating mga ordinaryong mata, ay nangaagaw po yan ng liwanag dahil po sila ay nasa kadiliman. Ganon din po sa simenteryo. Bawal pong ipasok yan. Bawal din po ilakad sa patay. Bawal din po yan na dali natin tayo ay nagtatalik. Maging sa ating kabiyak. Bawal po yan na nasa katawan natin. At bilang nagtatangan ay wag po tayong papahakbang. Dahil pag tayo po ay nahakbangan, maring isang araw ay hindi po yan sa ating gagana sa loob ng 24 oras. Dahil lahat po ng mga tangan ay nasusumpa ayon sa kanyang bawal. Lahat po ng agimat ay merong bawal. Maging ang kaliwa ay may bawal din. Ano ba ang bawal sa kaliwa? Ganun din. Ang itatwa mo sila at bumalik ka kay Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Yan po ang mga bawal sa kaliwa. Lahat po ng anting ay merong bawal. Hindi ko mo kanan ay wala ng bawal. Lahat po ay meron. Kaya iwasan po natin yan. Lalong-lalo na yung mga anting o ating mga gamit ay sinasabit sa pako. Yan, ang dami pong antingero na magagaling. Sinasabi nilang magagaling sila. Pero paumanhin. Wala pong alam. Siguro magmagaling lang. Nakikita ko sinasabit ang gamit nila sa pako. Bawal pong isabit yan sa pako. Maaaring gumawa kayo ng altar, ilapag lang ninyo. O maaaring gumawa kayo ng sabitan, ngunit hindi pako. Maaaring kahoy. Bawal na bawal po sa pako. Lahat po ng bagay ay kailangang alamin natin upang tayo ay hindi nasusumba. Kaya maraming antingero ang nadidisgrasya dahil kulang sa kaalaman. Binaril ng 30 caliber ang dasal ay pangubol. Maaring di ka tablan, ngunit susuka ka ng dugo. Sooner or later, mamamatay ka. Kailangan po sa mga gadyang sistema, ang dinadasal na po dyan ay panipas. Kung mga itak-itak, kutsilyo, baril, mga low caliber, ay maaari po dyan ang pangubol. Ngunit pag higher caliber, mga bomba, hindi na po ubra yan. Kailangan po natin ang panipas upang tayo ay hindi madisgrasya.
Hanggang dito na lang po ang pagtuturo ni Maestra Las. Sana po kayo ay nalugod. At kung sakaling kayo nalugod, mag-subscribe po kayo. Marami pa po kayong matututunang kalaman na ibabagi sa inyo ni Maestra Las. At higit sa lahat, umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan, sumunod tayo sa plano ng Diyos. Yan po ang laging sinasabi ni Maestra Las. Mahalin po natin ang ating kapwa, maging mapagbigay tayo lalo na sa mga nangangailangan. Tangkilikin po natin ang pagmamahal sa kapwa. At lahat ng ating ibinahagay, babalik sa atin yan ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Tandaan po natin yan. To God be the glory. Diyos mabalos po.